dapat isama sa dumi ng drainage. Kasi nga, yung kilos natin dapat naaayon sa paniwala natin. Diba? Yun. Kaya po, uulitin ko na kailangan po nagkukumpisal bago nakikinabang. Kasi pag nakinabang po sa komunyon at hindi po tama ang ating grasya, yung pagpasok po natin, maaaring isa ang kasalanan natin, paglabas po natin, dalawa na. Bumibigat po ang kasalanan natin dahil tinanggap natin si Jesus na hindi karapat-dapat. Kaya mas maaga po kayong magkumpisal, mas maganda kwento po ninyo yung inyong sitwasyon. So, sacraments of healing, kumpisal. So, ulitin ko po. Pag nagkumpisal, kailangan marunong po ng dasal pagsisi. No? Meron pong guide kami kung kailangan po ninyo. No? So, may English, may Tagalog. Ang dapat po, ang una po, sasabihin nyo, bendisyonan nyo po ako, Padre. Di ba? Mag-sign of the cross, bendisyonan nyo po ako, Padre. Bless me, Father, for I have sinned. Sasabihin po ninyo kung ilang taon kayo nung huling kumpisal. So, kung grade 3 kayo or grade 6 kayo, sabihin nyo, 20 years, di ba? 15 years. Huwag po kayong mahihiya, ang mga pari po, pag nalaman na bumabalik loob kayo sa Diyos, natutuwa. At huwag po kayong mahihiyang magsabi ng totoo dahil ang grasya po ng pari ay hindi nila maalala ang inyong kasalanan. Marami po ayaw magkumpisal sa mga pari na kilala, di ba? Dahil bakit maalala yung kasalanan tuwing nakikita. Sabi ng mga pari, hindi. Ang grasya namin ay hindi namin naaalala ang iyong kasalanan. Pati po ang Diyos. Pag kinumpisal po ninyo ang kasalanan ninyo, pag tinanong ng Diyos, anong kasalanan niya, sasabihin ng Diyos? Nakalimutan ko na. Yan. Pag namatay po tayo, dapat nagkumpisal tayo, napatawad na tayo. Pag napatawad po tayo, ang babayaran na lang natin ay yung pagbabayad puri. Napatawad na tayo eh. Hindi tayo pupunta sa impyerno. Diba? Yun po yung importante doon. Okay? So, yun po ang Huwag niyo pong sabihin, yun yung reklamo ng mga pare sa amin. Ano ba yun? Sinabi sa akin, ang last communion ko, yung first communion ko or compute. Ako pa pinacompute. Computein nyo na po, ha? Computein nyo na ilang taon. Bakit kailangan to? Kasi para alam ng pare yung estado ng inyong kaluluwa. Para alam niya. So, kunyari, alam ng pare na every month, nagkukumbisal ka, alam niya na, ngayon pa lang, malapit ka na sa Diyos at nagsisikap ka. Pag 15 years o 20 years kang hindi nagkumbisal, ibig sabihin, kailangan ka magsikap ulit na talagang maging tapat sa Diyos, mapirmis. No? Kailangan mo ng higit na grasya. Okay, so isang sakramento ng komunyon ay holy orders, banal na orden sa pagpari, no? At kasal. So, kaya tinatawag na sacrament of service of communion kasi para po sa kaligtasan ng iba, no? In the service of others. So, yun po yun. So, yun. Gusto po tayo. So, pinag-usapan natin doctrine, moral, worship, prayer. May tanong po ba? Mas ay mukhang may paa. Hindi siya naka-crawl sa ground, no? So, sinusundan niya si Eva at kinakausap si Eva, no? Ang tanong, bakit hindi kayo pwedeng kumain ng galing sa puno na yan? Sabi ni Eva, kasi mamatay daw kami. Hindi kayo mamamatay. So, ginamit ng demonyo ang ahas, no? So, si Eva, nagpatukso naman siya. Kumain siya. So, ang ahas po, ang curse. Ang curse ng ahas ay mula ngayon gagapang ka. So, ang simbolo ng ahas ay ang demonyo. So, nakaapak po ang mahal na Birhen, malapit po sa ulo ng ahas. Ang ahas, sa posisyon ng kanyang paa, kaya niyang durugin ang ulo. Ang pagpatay po ng ahas ay pagdurog sa ulo. No? So, ngayon
tinutuklaw pa po tayo. May malakas na labanan ang masama at mabuti. At hinihiling po ng mahal na Birhen na tayo po ay magbago, reparation, magbago, magdasal, para po lumakas ang puwersa at may panahon na dudurugin niya ang ahas. Gusto niya ang tulong natin. Pero eventually, talagang dudurugin niya kasi yan yung plano ng Diyos. Dudurugin ang ahas. Ibig sabihin, matatalo po ang kasamaan. So, pag natalo po ang kasamaan, papasok po tayo sa bagong panahon na sumusunod ang lahat ng tao sa kalooban ng Diyos. On earth as it is in heaven. Yun yung sa Ama namin. So, ito po. So, love, serve God, to be happy with Him in heaven. So, in the beginning, papasok na po tayo discussion ng marriage, mga kasal. Anong human experience? So, nilikha ng Diyos ang tao, kawangis niya, male and female. Male and female. So, ibig sabihin nun, tayo po ay through the communion of persons, no? Ang explanation po kasi, no, ng bakit tatlo? Pag isa lang ang Diyos, isang tao, Father, no? Mahirap i-explain ang love. Ang love po, di ba? Ano yung mga virtues? Faith, hope, and love. Faith, kailangan maniwala ka. May pag-asa ka na pupunta ka sa langit. At pagmamahal. Pag nandun na po tayo sa langit, mawawala na po yung faith and hope. Bakit? Nakita mo na ang Diyos, nakuha mo na yung iyong inaasa, pero ang pagmamahal po dapat nananatili. So, dito pa lang po sa lupa, yun po yung ating sinisikap na i-practice. Ngayon, yung love between the Father and the Son, and the Son and the Father, produces a third person. So, yung paggaya po ng couple, yung pagmamahal ng lalaki sa babae at babae sa lalaki produces a child, no? So yun po yung binibigay na parang analogy na ganun po, no? Yung communion of love between persons. Yun yung kailangan meron tayo. So, tingnan po natin ano ang nangyari nung una. So, nung una po, nilikha si Adan mag-isa. Diba? Si Adan lang po ang nilikha, hindi kasama si Eva. So, ito po yung original solitude. So, anong sinabi ng Diyos? Para maintindihan ni Adan na siya ay nag-iisa at sino siya, sinabi ng Diyos, pangalanan mo ang lahat ng nakikita mo. Lahat ng hayop sa lupa, mga ibon at mga isda. No? So, para siyang scientist, pinangalanan niya. Dahil pinangalanan niya, ito po ang aral po sa atin ay tayo po ay stewards. Tagapag-alaga, no? Kasi pag may alaga po kayong hayop, kayo ang nagbibigay ng pangalan, hindi po yung kapitbahay, no? So yun, tayo po ay stewards. At lahat ng nilikha ng Diyos, nilikha niya para sa atin. Pero iba tayo sa mga hayop, iba tayo sa Diyos. At na-realize ni Adan na kailangan niya ng kapareho niya. Nag-iisa pala ako, di ba? So, ang ginawa ng Diyos, sabi ng Diyos, hindi mabuti, it is not good for Adam to be alone. Hindi mabuti na nag-iisa siya. So, pinatulog niya si Adan. So, ito po yung sleep ay translation, no? Pero parang conscious, parang semi-conscious yata si Adan. Pero alam ni Adan na wala siyang kinalaman sa pagkalikha kay Eva. At kinuha ng Diyos si Eva mula sa kanyang tadyang. At nung fully awake na siya, sabi niya, sa wakas, buto ng aking buto, laman ng aking laman. Ito po ang kasal. So, ang marriage po is from the beginning. So, bakit kailangan from the middle, tadyang? Para po maintindihan natin na ang dignidad po ng lalaki at babae ay pareho sa harap ng Diyos.
no? Sa tingin ng Diyos, harap ng Diyos. Tapos, si Adan po ang pinagbilinan ng Diyos ng utos na huwag kakain mula sa puno na to. So, ang duty po ni Adan ay alagaan niya ang kanyang asawa. No? Kailangan sabihin ko ano ang bawal para siya po ay ligtas, no? Para siya ay safe. So, yun po yung tukulin niya. At si Adan po, ang pinapakilala po sa atin na siya ay farmer, di ba? Kasi at lahat ng kanyang tinanim ay madaling tumubo. Kaya nga ang parusa sa kanya ay paglabas niya, tuyo ang lupa, maraming tinik, at sa hirap ng iyong pagtrabaho mula sa pawis ng iyong brow, no? Ay ang pagpapakain mo sa iyong asawa. Noon po sila ay hubot-hubad. So naiintindihan po nila ang ibig sabihin ng kanilang katawan. Purpose ng kanilang body. Bakit ganito ang katawan natin, di ba? Designed ng Diyos ang kanilang katawan para sa pagmamahal. Hubot-hubad sila dahil may tiwala sila sa bawat isa. No? At alam nila na dapat may paggalang. Yung ngayon po, ang mga bata lang po ang may kayang tumakbo-takbo dyan sa harap natin, hubot-hubad. Bakit? Walang mali siya. Ngayon po kasi, hindi pwede, ganyan tayo dahil magkakasala lahat, tapos may mali siya pa. So, kaya po ang mag-asawa kayang hubot-hubad dahil may tiwala po kayo sa isa't isa na kahit ano pong itsura ninyo, ang pagmamahal ninyo ay beyond material body, physical body, di ba? Higit sa hindi lang katawan, pati kaluluwa, kalooban. So, naiintindihan din po nila na sila ay regalo ng Diyos sa bawat isa. Di ba? Nanggaling si Adan sa nag-iisa. So, alam niya na regalo ng Diyos ang bawat isa. No? So, gaya po ninyo, sa milyon-milyong tao sa mundo, bakit kayong dalawa? Kasi may kasamang regalo ng Diyos. Ang isang utos ng Diyos sa kanila ay magparami. No? Magparami. Kaya po, ang simbahan po ay hindi sumasang-ayon sa abortion. Hindi rin po sumasang-ayon ang simbahan sa IVF, artificial, no? Insemination. Kasi dapat po ang paglikha ng bata ay galing sa pagmamahal, act of love. Kayo po ay co-creators kasama ng Diyos sa paglikha ng bata. No? Kasi hindi dadami kung walang couple. Hindi naman po ibig sabihin na hindi nyo na iisipin kahit ilan yung inyong anak. No? Iisipin din nyo, kaya ba ninyo? Kaya po, isa yun sa dapat pinag-uusapan, di ba? Mahirap po kasi ang kinakasal na ang isa ayaw pala magkaanak. So may kilala ko, ayaw pala nilang magkaanak. Tapos, in the process na nag-apply na sila, naghanda na sila para sa kasal nila, nag-iba ang isip ng babae. Gusto niya magkaanak. So, anong mangyayari? Mawawalan ka ng tiwala sa bawat isa, di ba? Alam ng lalaki, hindi kayo pareho ng balak sa buhay. Napaka-basic po nun eh. Diba? So, how can you make love? Matatakot ka na, ay, ano ba? Yung magkakaanak ba kami? Diba? So, nawawala ng trust. So, at the start pa lang, kahit na nakapag-down na sila sa simbahan, nakapag-down na sila sa restaurant, hindi na nila tinuloy yung kasal. Kasi kasama po sa dahilan ng kasal ay magkaroon ng anak at yung anak na yun ay paaralin. Okay. So yan po yung plano ng Diyos. Ano nangyayari? Inaabuso po ang kalayaan na pumili. No? Pumasok ang kasalanan sa mundo, nagkagulo. So pinalabas sila sa paraiso. So ito pong tinatawag natin na fundamental disorder. No? Yung original plano ng Diyos ay nasila.
Um, pero po, ang plano ng Diyos na magkaroon ng tao sa langit ay itutupad niya. So, tinupad niya, no? Kaya niya pinadala si Jesus. Kaya lang, talagang gustong sirain ng demonyo. So, si Jesus po, nung dumating dito, ay pinatibay niya ang sakramento ng kasal. No? So, tinanong siya tungkol sa kasal. Ang sagot niya na mula sa simula, nung ginawa ang lalaki at babae, lilikha sila para iwanan ng tatay at nanay at sila ay magpisan, no? Maging isang katawan. So ito po, and the two become one body, the two shall become one flesh. Literal, no? At saka figurative, no? Kasi kayo ay dapat magkaisa in purpose. So they are no longer two, but one. Kaya po, ang simbahan, hindi po naniniwala sa divorce. Ang divorce po, ibig sabihin, ang kasal po ninyo ay valid. No? Ang annulment sa simbahan, ibig sabihin, inaanal dahil ang kasal ninyo ay may diferensya, hindi siya valid. No? Baka yung isa, hindi pala sumasang-ayon, hindi yun valid. Kasi kailangan sumasang-ayon kayo pareho. So, meron pong rason, no? So, yun po ang kasal, no? Tapos, yung relationship po ng kasal, dapat po ay salamin kayo ng banal na sangkatlo. Marriage is a mirror of the Trinity. So, the marriage between the husband and the wife, dapat open kayo na magkaroon ng anak. So, hindi po ibig sabihin lahat binibigyan, lalo na po ngayon, no? So, nakikita ko na yung kayang magkaanak, hindi nagkakaanak. Yung ibang hindi kaya magkaanak, anak ng anak. So, hindi natin alam ang plano ng Diyos, no? Kaya, nagdadasal. Ngayon po, ang modelo po ninyo dapat ay ang pamilyang si Jesus, Maria at Jose. At ang hinihingi po ng Diyos o ni Maria ay sana po, ay ni Kristo at ni Maria, ay sana po sa tahanan ninyo ay may imahin kayo ng banal na pamilya, the family. Para po maalala ninyo, ito po ang modelo ninyo, ito ang susundan ninyo, lahat ng... Si Joseph po at si Mary, kahit na santo po sila at pinili sila ni Jesus, nagdaan po sila sa hirap. No? Kasama po yun sa trial nila. Pero, sumunod sila sa kalooban ng Diyos. So, yun po. Para po, meron tayong grasya na sumunod sa kalooban ng Diyos. So, ang kasal po ay sumasagisag sa pagmamahal ni Kristo sa kanyang asawa. Ang asawa po ni Kristo ay ang kanyang simbahan. Kaya po, wala pong pari ng babae sa simbahang Katolika kasi nga, kumakatawan yung pari kay Kristo. Ang asawa ni Kristo ay ang kanyang simbahan. Tayong lahat po. No? Ang bridegroom ay si Jesus, ang bride ay ang simbahan. So mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmamahal sa kanyang simbahan at inaalay ang sarili dahil sa kanya. No? Pinabadal niya ito at nilinis sa paghugas ng magkasamang tubig at salita. So yun, sa binyag, sinama niya tayo bilang pamilya. No? At pag sinabi pong tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan, ibig sabihin po, kayong mga lalaki, dahil mahal niyo ang inyong mga asawa, kahit ialay ninyo ang buhay ninyo para sa inyong asawa, dapat kaya. Malaki pong sacrifice. Kaya po tayong mga babae, dapat hindi po umabuso. Gawin po natin yung ating bahagi, no? Katuwang po tayo ng ating mga asawa. Susunod po tayo. So, natatandaan po ninyo na sinabi natin, ang bawat sakramento ay may nakikitang tanda, no? So, 5 senses. At sa likod nito, ang hindi nakikitang grasya. So,
So, sa kasal, ano yung nakikita? Yung kasal ninyo na meron kayong vows. So, pagpalitan ng sumpa, no? Vows, no? At, so merong yung lifelong commitment of total conjugal intimacy and self-giving. So, ibig sabihin, binibigay ninyo ang sarili ninyo sa isa't isa sa pagtalik. So, meron pong mga kasal, no, na may seremonya, tapos magkakanya-kanya na. Kasi pala, walang balak magsama. No? Para lang pala yung yaman ng mga pamilya ay maging isa. So, yun po yung mga kasal na pwedeng i-annul. Hindi po tunay yung kasal na yun. So, ipuprove lang na walang balak talagang magpakasal sa tamang definition ng kasal. So, hindi ba sabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at pipisan sa kanyang may bahay at sila'y magiging isang laman. So, ano po ang dahilan ng kasal? Purpose of marriage? Unity. Ibig sabihin, para po sa inyong pagmamahal na dapat po lubos. No? Buong kamalayan, tapat, habang may buhay ang isa. No? Procreative. Ibig sabihin, bukas po kayo sa buhay na ibibigay sa inyo, sa anak. Pero po, may katuwang na tungkulin na turuan, pag-aralin. No? So, ang pagtuturo po sa anak, hindi iniiwan sa eskwelahan lang po. Kailangan po sa bahay nagsisimula. No? Kayo po yung domestic church. Pag sira po ang domestic church, sira po ang komunidad, sira ang bayan. So tandaan po, may self-giving, inaalay. Pero ibig sabihin po, hindi po ibig sabihin nito na walang pagtitimpi, no? Paminsan-minsan, dapat may pagtitimpi. Kung hindi po ninyo kaya na buhayin at pag-aralin ng mga bata. No? Kasi dapat po inaaral ninyo yung cycle ng babae. Nung nilikha po ng Diyos ang babae, hindi niya po ginawa ang babae na fertile araw-araw. May fertile periods po yun. No? So, dapat inaaral na lang yun. Ngayon, pag sumablay, baka bigay ng Diyos. So, yun po. Ang tunay po ng pagmamahal ay may sakripisyo. Hindi po pwedeng nasusunod lahat ng gusto nyo. May sakripisyo po. Ibig sabihin, iniisip nyo po ang iba. Ibig sabihin, ito po ay selfless. No? Hindi po selfish. Ibig sabihin, hindi po pakabing, palabas po. No? Yun po ang love. So tayo Pilipino, ano naman po tayo sa pamilya, very loving. Nagtataka nga po ang ibang bansa. Sana nga yung kultura natin ay hindi masira. No? Yan yung tinatawag na dying to yourself. Namamatay ka sa sarili mo. Kasi meron kang gustong-gusto, hindi mo dapat gawin. No? Kasi dahil sa pagmamahal. Ang pag-ibig natin sa Diyos po ay hindi tayo nagkakasala dahil sa pagmamahal sa Diyos. Ganun din po sa relasyon ninyo. No? Hindi kayo gagawa ng mali dahil mahal nyo. Ayaw nyo masaktan. So, ang kasal po ay isang tipanan, exchange of persons. So, at ito po ay sealed by God Himself. So, ito po yung kasal, no? Dahil pwede kayo nang mag-self-giving. Ito po ay pinagmumula ng grasya para po makayanan ninyo ang mga hirap bilang sa buhay mag-asawa. No? Yun po, gift po yun, yung self-giving ninyo para makayanan ninyo yung pagmamahal nyo sa bawat isa, para makayanan po ninyo na magtiis sa hirap na dadaanan. Kasi maganda po pag tumanda po kayong magkasama. Siyempre, hindi nyo ma-appreciate yun hanggang tumanda kayo. So, paniwalaan na lang. So, ito po, huwag po kayong nahihiyang magtalo. Kaya lang yung pagtatalo ninyo, dapat sinasabi na with love, may pagmamahal.
nakikinig sa bawat isa. Kasi nga, kailangan yung makilala ang bawat isa. So, unti-unti po, pag nagtalo kayo, mas nakikilala niyo yung bawat isa. Kasi honest, di ba? Dapat may honesty. Hindi yung, ay, pag sinabi ko, baka masaktan ko. Alam niyo, pag naiipon yon, lalo niyo siyang masasaktan. Kasi hindi kayo magkaintindihan eh. So, kailangan po ang honesty sa communication. So, sinabi po natin na ang marriage is a sacrament, no? So sinabi natin may outward sign, no? Yung vow and self-giving. Tapos, meron ding grasya, yung grace to stay together and to have children. Merong ministro. So, kunyari sa binyag, ang ministro ay pare. Sa kumpil, ang ministro ay obispo. Maliban kung sa kasal at binigyan ng kapangyarihan ang pare na magkumpil, no? Sa kasal po, ang ministro ay ang couple. Kayo pong mag-asawa. Ang pari po ay saksi lang, witness, no? So yung couple na nag-exchange ng vow, kayo po ang ministro, the minister of the sacrament. Ano po ang ibig sabihin ng pahintulot na binibigay niyo sa bawat isa? Dapat ito po ay malaya, lubos, may buong kamalayan habang buhay. No? Free, fruitful, faithful forever. Yan po yung apat. Free, fruitful, faithful forever. Ang goal po, ang layunin po ng marriage, no, ay hindi para kayo mag-isip na pareho. Hindi mangyayari yun. Hindi po talaga. Hindi po pwede na pag sinabi sa inyo, o ba't hindi mo sabihin sa asawa mo? Ang sagot mo, alam na niya ako mag-isip. Hindi po ganon. Hindi niya alam. Bakit? Hardwired po tayo magkaiba. Ibig sabihin, nung nilikha tayo ng Diyos, nilikha po tayo magkaiba. Maaring hindi natin nakikita physical, pero magkaiba po. Ang lalaki po ay logical. Iba po mag-isip. So may logic. Ang babae po, intuitive. Ibig sabihin, basta, feel ko lang. Tingin ko, gano'n. Diba? Minsan, yung mga lalaki hindi naiintindihan saan galing yung desisyon ng babae yan.